Nais po namin kayong batiin lahat ng isang malugod na pagtanggap sa ating Lord's Day Worship Service. At nais din po nating i-welcome ang sinumang mga bisita at sa mga unang beses na dumadalo sa ating pagtitipon. Kung sino man po sa inyo ang may kahit na ano pong katanungan tungkol sa ating lokal na iglesia, ay huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa ating reception area sa tabi lamang po ng pinto pagkatapos ng ating main service, at maaari nyo pong kausapin at tanungin ang ating mga admin at ang ating mga members. O kaya kung meron man pong nag-imbita sa inyo na dumalo sa church na ito, maaari nyo rin pong itanong sa kanya ang inyong mga katanungan. Kami nga po ay nagpapasalamat na makasama kayong lahat ngayong araw ng Panginoon at lagi pong nagdudulot ng kagalakan ng ating pagtitipon, ang ating pagsamba sa Diyos at ating pakikinig sa Kanyang banal na salita kasama kayong lahat. At ang mga ngaral nga po sa atin sa hapon na ito ay walang iba kundi si Brother Christian Tolentino na maghahatid sa atin ng mensahe mula sa unang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, mga talata 27 hanggang 31, tungkol sa iba't ibang mga kaloob at tungkulin na kung saan tayo ay tinawag upang gamitin at gampanan para sa ikakaluwalhati ng Diyos. Magsimula po tayo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ating mga tinig sa paghahawit ng mga himno at papuri sa Panginoon na nagbigay ng lahat ng mabubuting kaloob at biyaya. Sabi sa Santiago, Kabanata 1, talata 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Inaanyahan ko po kayong magsitayo. Bilang isang katawan ay itaas ang ating mga tinig bilang papuri sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, mga kaloob at pagpapala sa Kanyang mga hinirang. Sabay-sabay po nating awitin o bukal ng pagpapala. Bukal ng pagpapala
kasalanan na tukso. Daramdan mo ko ng lino, nilinis ng iyong dugo. O Jesus, hinihintay ko, muli mong pagbabalik. Dalhin mo sa iyong tahanan, lang hanggan yan sa langit. Balang araw ay maghahari tayo kasama ni Kristo na ating tagapagligtas, na nakaupo sa isang trono na hindi makikita sa mundong ito. At sabi nga sa pangako mula sa Daniel, talata 7, kabanata 7, talata 27, ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman, maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. Atin pong sabay-sabay na awitin, there is a higher throne. There is a higher throne than all this world has known. We're faithful ones from
tama nga, there is a higher throne. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Roma 12:1. Mga kapatid, habang tayo naghihintay kay Kristo, ilaan po natin ang ating buhay para sa paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang mga hinirang. At ngayon po, sabay-sabay po nating awitin ang Kunin Mo ang Buhay Ko. Kunin mo ang buhay ko, laan para sa iyo. Etong mga araw ko, laging pupuri sa iyo, laging pupuri sa iyo. Sarili ko'y kunin mo, maging lagi nang sa'yo, maging lagi nang sa'yo. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Efeso, Kabanata 4, mga talatang 11 hanggang 16. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo.
hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Maaari na po tayong magsiupo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga po na Ikaw ay makapangyarihan, siyang may kapangyarihan sa lahat, puno ng kaalaman, siyang may kontrol sa lahat ng bagay, nakasasaklaw sa lahat ng panahon, mula sa nakalipas, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Panginoon, karapat-dapat kang sambahin, papurihan, itaas at parangalan. Ikaw po ay matapat, maawain at mabiyaya. Papuri rin po sa iyo dahil ikaw po ay banal, tunay na banal. At sa iyo pong kabanalan, habang amin po itong pinagmamasdan ay nakikita naman po namin ng aming karumihan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagsalansang sa mga nakalipas na araw. Wala po sa amin dito ang makapagsasabing perpekto ang aming naging buong isang linggo. Wala po sa amin dito ang sumalamin sa kaperpektuhan mo aming Panginoong Hesus. Kaya naman, kami po ay humihingi po sa iyo ng pagpapatawad. Salamat, Panginoon. Salamat dahil ayon din naman po sa salita mo ay handa mong patawarin ang silang mga nagsasabi, nagpapahayag ng kasalanan. Tunay nga pong ikaw ay mabiyaya. At salamat din naman po sa kapatawaran ng lahat ng aming kasalanan sa kaligtasang binigay niyo po sa amin. Salamat po lalo rin po sa mga bagay na amin pong tinatanggap mula sa iyo sa araw-araw, sa lahat ng iyong probisyon, sa aming pong mga pangangailangan. Salamat po sa pagbibigay lakas sa aming pisikal na katawan. Salamat din po sa proteksyon sa amin pong lahat. Karapat dapat ka pong pasalamatan. Salamat din po sa katagumpayan ng aming kapatid sa board exams, Rene, Panginoon. Tunay nga pong napakabuti mo at kahanga-hanga ka. Papuri ay dapat sa iyo talaga. Ngayon naman, tinataas naman po namin sa iyong aming mga dalangin. Panginoon, nakikita niyo po ang nangyayari sa aming pong kapaligiran, sa aming pong bansa. Panginoon, tinataas namin silang mga nasa may kapangyarihan. Panginoon, hayaan niyo po na mamuno po sila ng may katapatan at may katarungan sa lugar po na ito. Lalong-lalo na hayaan niyo po, Panginoon, na marinig nila ang mabuting balita at sila nga ay maligtas. Panginoon, dinadalangin din po rin namin ang kalipunan po ng mananampalataya dito po sa Grace Fellowship Church. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan
ang mga namumuno po sa amin, ang aming pong pastors, elders, patuloy niyo po silang ilapit po sa iyo at ipakita ang iyong kalooban sa iyong salita. Gayon din naman, Panginoon, ilayo po sa anumang tukso at pagkakasala. Panginoon, dinadalangin din po namin ang lahat po ng miyembro sa kalipunan po na ito. Alam po namin na may mga kapatid po kami nagdaraan sa mga pagsubok sa pinansyal, nahihirapan po. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na magkaroon po sila ng mga oportunidad at matugunan po nila ang kanilang pangangailangan. Ganoon na rin, Panginoon, ang mga dumadaan sa pagsubok ng kalusugan. Sa panahon po ngayon, marami po sa amin ang may mga sakit. Panginoon, dalangin namin sa iyong habag na abutin niyo po ang bawat isang may sakit at makaranas ng kagalingan mula sa iyo at papurihan ka. Inaalala po namin ang aming kapatid, si Brother Dan, na nasa ospital po ngayon. Panginoon, dalangin namin ang iyo pong biyaya sa kanya. Palakasin niyo po ang kanyang kalooban, ang kanyang kaisipan, maging ang kanyang katawan, Panginoon. Nawa, Lord God, ay magpatuloy ang kanyang paggaling at inyo pong bigyan ng karunungan ang mga doktor na siya pong tumitingin sa kanya. At kami po yung maasa na makasama po namin siyang muli sa lalong madaling panahon. Panginoon, ganun din ang mga dumadaan sa pagsubok ng relasyon. Hayaan niyo po, Panginoon, na bigyan niyo po rin ng karunungan ng bawat sa amin na dumadaan dito. Magkaroon ng kakayahan na magpatawad at maayos sa mga relasyong ito. At tinataas po namin sa iyo ang pagtitipon ngayong hapon pong ito. Bigyan niyo po kami na mapagpakumbabang puso, puso na madaling turuan, handang tumanggap ng katotohanan at handang isabuhay ang mga ito. Panginoon, tinataas ko rin po sa iyo ang aking sarili. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong krus. Hayaan niyo po na ipahayag kita, Panginoong Hesus. May I preach you, Christ. At ikaw lamang. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus sa tapat nubay ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po. Dapat yata hinaan yung aircon para hindi antokin. Okay. Muli ko po kayong anyayahan na tumayo. Sa mga may kaya pong tumayo, may kakayahang tumayo. At atin pong basahin ng sabay-sabay. At malakas itong ating pangunahing talata sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 12, talatang 27 hanggang 31. Ito po ang sinasabi. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala. Mapagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y makakaupo na. Sigurado ko po na narinig na po natin yung salitang appendix. Ito po ay isang maliit na bahagi na nakadikit po sa dulo ng large intestine.
Dati, yung mga eksperto po ay sinasabing walang malinaw na nagagawa po no, or function itong bahagi na ito ng katawan, yung appendix, sa atin. Pero yung recent research ay meron naman, sabi, nag-excrete po ng something ito na nakakatulong sa ating immune system para malabanan yung anumang infeksyon. So ito po ay may laki na mula 6 hanggang 10 sentimetro, about ganito po mga kalakihan. No? Yung haba po niya. So maliit po siya no, na bahagi. Pero alam niyo po ba na itong maliit na bahagi na ito ng katawan natin, no, ay maaaring makaapekto ng malaki sa ating pong mga katawan kapag ito po ay hindi nagumana ng maayos or na-infection po siya. So, ako po, personal, naranasan ko po yan nung March 2020, bago nung mag-lockdown. Nagkaroon po ako ng appendicitis. So, yun po, kinailangan ko pong dumaan sa operasyon, yung tawag ay appendectomy or pagtanggal mismo ng appendix. Yan. Nagkaroon ng komplikasyon, kaya medyo nagtagal po ako dun sa hospital. Pero praise God, dahil naka-survive, nakaalis din po ako doon. Lockdown na nga noon, kung di ako tama. Doon na po kami inabutan ng lockdown. So, bakit ko sinabi yun? Yung pong maliit na bahagi na ito, no? Kahit na maliit na bahagi ng katawan, na maaring isipin natin na walang halaga or insignificant, pero maaaring positibo o negatibo na makaapekto sa atin. No? Kagaya na lang po nung sinabi sa huling talata na pinag-aralan po natin noong nakaraang linggo, sa verse 26, bago ito pong talata natin sa 27. Sabi doon, kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. No? Sabi rin ni Ate Tiff, pwede din dito yung wisdom tooth. No? Pinagdaanan po ni Kuya Dan. Kaya nakarating siya doon sa hospital. Pag-pray po natin siya. Tuloy na pag-pray. Talagang naka-apekto no, ng kahit na maliliit na mga bahagi, pwedeng maka-apekto ng malaking epekto sa ating katawan po. So, dito po sa Corinto, sa iglesia sa Corinto, sila po, ayon sa ating mga pinag-aralan ay yung iba po, maliit ang tingin, o yung iba naman, sobrang laki ng tingin doon sa kanila pong mga kaloob. No, yung pagpapahalaga po nila. At dahil po dito sa mga ganitong kaisipan, no, yung ganong baluktot na kaisipan, ay yung iba po sa kanila ay hindi po nasisiyahan sa kaloob na meron sila na ibinigay sa kanila ng Diyos. At dahil doon, mas inaasam po nila yung kaloob na wala sila, na nakikita po nila sa iba doon sa kalipunan, na sa tingin po nila ay maganda, very showy, no, kitang-kita, kaya nila hinahangad po yung mga ibang mga kaloob or gifts of the Spirit na wala naman sa kanila. Ngayon, ang epekto po nito sa kalipunan sa kanila sa Corinto, nagkakaroon po sila ng hindi pagkakaisa or pagkakawatak-watak, disunity. Disunity na naman. Sa maraming issue, sila po ay watak-watak na. Ito nga po, makikita natin na isa po yan sa pinakaunang tinalakay ni Apostol Pablo, no, yung issue ng pagkakawatak-watak sa kanila. Ngayon, gaya po ng appendix, kahit ganun kaliit, kapag nag-malfunction, hindi siya gumana, malaki yung epekto po sa katawan. Ganyan din po ang hindi pagkakaisa or pagkakawatak-watak. Kaya nga, yan yung pinagdaraanan po nila. Ang daming pagkakawatak-watak at isa po yung issue ngayon, yung topic natin, patungkol sa kaloob ng Espiritu. Hayaan niyo po na paalalahanan ko po ang bawat isa sa atin na ang pagkakawatak-watak or disunity ay pinapahina po nito ang ating testimonya. Kapag hindi po sa atin nakita yung pagkakaisa.
Kaya nga mismong ang Panginoong Hesus ay ipinanalangin ang pagkakaisa ng mga alagad niya at lahat na rin ng mga mananampalataya. Sa Juan 17:21, sabi niya, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ang ating pagkakaisa ay refleksyon o sumasalamin sa kaisahan po mismo ng nag-iisang Diyos na may tatlong persona. Natalakay na po natin yan sa unang bahagi ng Kabanata 12 or chapter 12 ng 1 Corinthians. Dito po, sa maghuhuli, habang sinasara po ni Apostol Pablo dito sa Kabanatang 12, pinapaalala niya po sa mga taga-Korinto at sa atin din ngayon na bagamat tayo ay may iba-ibang mga kaloob o magkakaiba ang ating mga kakayahang mula sa Espiritu, ay dapat po tayong gumawa ng may kaisahan sa loob ng iglesia. Dahil tayo pong lahat ay bahagi ng iisang katawan. At mayroon lamang po tayong iisang ulo o namumuno at yan ay ang Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala at paghahari. At gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang panalangin sa Ama, nawa nga po ay makita po sa atin ang pagkakaisa ng nag-iisang Diyos sa tatlong persona. Ang ating pong pag-aaral, pamagat, magkakaibang bahagi, iisang katawan. May tatlo po tayong hati. Ang bawat isa sa atin ay bahagi ng iisang katawan. Ang bawat isa ay may magkakaibang kaloob para sa iisang katawan, 28-30. Lastly, ang bawat isa ay dapat gumawa ayon sa pinakamainam na paraan. So sa talatang 1 hanggang 11 po ay nakita at natutunan po natin na tayo nga ay tumanggap ng magkakaibang kaloob mula sa Espiritu Santo nung tayo po ay tumanggap ng kaligtasan mula sa Kanya. Ito po ay hindi po para sa ating personal na personal gain, hindi rin po para sa ating pagyayabang, kundi dapat ay gamitin natin po ang mga kakayahan na ito na ibinigay ng Espiritu Santo sa iba't ibang mga ministeryo sa loob ng iisang iglesia. Sa nakaraang pag-aaral, 12-26 ay natutunan naman po natin ng iba't ibang kaloob na siya pong gumagawa sa loob ng iglesia gaya ng magkakaibang bahagi ng isang katawan o katawan ng tao. Doon po inelin tulad ni Apostol Pablo. Kaya nga wala pong kahit isang bahagi ang siyang makapagyayabang at magsasabi sa iba na mas maganda yung akin, mas magaling yung akin kaysa sa'yo. Sapagkat lahat po ay bahagi ng iisang katawan. At nagtuloy-tuloy po ito sa ating talata ngayon, talatang 27, na nagsasabi, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Excuse me po. Kaya nga po sa pagkukumpara ni Apostol Pablo ng iglesia sa isang katawan, sa nakalipas natin pong pag-aaral, ay nakikita po natin dito kung paano pong gumikilos at gumagawa po ang iba't ibang bahagi, the dynamics sa loob ng iglesia at kung paanong dapat ito kumilos. Ngayon, si Apostol Pablo sa talatang 27, no, hindi niya pa ito sinabi sa mga nakauna, pero ito, tinukoy niya mismo kung sino ang katawan. At sabi nga niya, kayo nga lahat ang iisang katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin po niya sa halimbawa na ito,
sa paghahalin tulad niya ng mga mananampalataya sa isang katawan, ay lahat po tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo at siya naman ang ating pong nag-iisang pinuno o ulo. At gaya din po ng pinaliwanag sa nakaraan, lahat po ay itong isang katawan na ito ay binubuo ng iba't ibang mga bahagi. Yan po ang iglesia, the church. Ibig sabihin po ng church ay ang mga tinawag mula, no? Or called out ones. Ecclesia or iglesia. Ang mga tinawag saan? Mula sa kadiliman patungo sa kahangang-hangang kaliwanagan ng Diyos. Sila na mga nakaranas na ng pagpapatawad sa pamamagitan ni Jesus at siyang sumusunod kay Jesus sa pananampalataya. Tayong mga mananampalataya ang bumubuo ng iglesia, ang katawan. Ito pong venue, hindi po ito yung church. No? Kahit pumunta po kayo dito Monday, Tuesday, wala pong laman. At hindi po ito yung church. Tayo pong lahat ang iglesia. Tayo ang bumubuo sa iglesia. So nagtitipon-tipon lang po tayo dito sa lugar po na ito. Okay. Ngayon, ang mga kalipunan na mananampalataya, muli tayo po ang church, tayo ang iglesia. Sa partikular na lokasyon po na ito, tayo po ang nakikitang katawan ni Kristo. Nagtitipon-tipon sa partikular na lugar na ito. Or in English, the local church. Visible local church. Dito po. Ngayon, ikaw, ako, bahagi ng katawan ni Kristo sa lugar po na ito. Ngayon, ang pagiging bahagi po natin ng lokal na iglesia ay sumasalamin lamang po at nagpapakita na tayo ay kabahagi ng universal church, ng pangkalahatang iglesia o katawan ni Kristo sa buong mundo at sa buong kasaysayan. Tayo na lahat ng mga nagsasabi na si Kristo lamang ang Panginoon at tagapagligtas sa anumang nasyon o bansa, sa anumang punto ng kasaysayan o panahon, tayo ang invisible body of Christ, ang hindi nakikitang katawan ni Kristo. Yan po ang pinatutungkulan. At sabi ni Apostol Pablo, bahagi ka nito. Ganito niya inilagay ang katotohanan na ito sa unang Korinto chapter 1 verse 2 para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. You are part of this local church as well as the universal church. Bakit po natin pinapaliwanag ito? Ito po ay upang iukit sa ating kaisipan na ang bawat isa po sa atin, sabi kanina, isa-isahin ko, isa. Ang bawat isa po sa atin, gaano man kaliit ang ating tingin sa atin pong sarili, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Sa lokal na ito, bahagi ka dito. At ganun na rin sa pangkalahatan na katawan ni Kristo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako, tayo po ay may iisang ulo at si Kristo na siyang nagligtas sa ating lahat. Kung ipinapahayag mo na si Kristo ang iyong tagapagligtas at Panginoon, muli, gaano man kalitan tingin mo sa sarili mo, bahagi ka ng kanyang katawan. Bahagi ka ng kanyang katawan at binigyan ka ng partikular na kaloob para magamit para sa ikabubuti ng kalipunan ng mananampalataya o ng iglesia.
purihin nga po ang Diyos dahil dito po sa atin, sa GFC. More than half of the members ay volunteers. Kaya marami po tayong natatanggap na tulong at very visible, nakikita po yung pagganap ng mga bahagi ng bawat mananampalataya. Kaya talagang purihin po ang Panginoon. Kaya pagka na-realize po natin o napagtanto po natin na ang bawat isa ako pala ay kabahagi ng katawan ni Kristo, talaga pong walang puwang ang pagyayabangan. Walang puwang po ang pagyayabangan sa ating kalipunan. Dahil lahat naman po tayo may kanya-kanyang bahagi. Tayo po ay nasa ilalim ng iisang bandera, si Kristo na Panginoon nating lahat. Bago tayo magpunta sa ikalawang punto, tunay mo nga bang kinikilala si Kristo bilang Panginoon at iyong tagapagligtas? Back to step 1. Yan po ang entrada para maging kabahagi ng katawan. Kung hindi po, kung di natin kinikilala si Kristo na ating pong Panginoon at tagapagligtas, hindi pa po tayo kabilang. At kung atin naman nga pong kinikilala siya na ating Panginoon, kinikilala naman po ba natin ang iglesia bilang kanyang katawan? Seryoso po ba tayo sa mga bahagi, sa roles o sa mga kaloob na ibinigay po sa atin para sa katawan ni Kristo? Kapatid, ipagdasal po o ipanalangin po natin na sa biyaya ng Diyos ay tunay na ipaunawa po sa atin ng banal na Espiritu kung ano po ang kaloob na mayroon tayo para po sa ikabubuti ng iglesia. Pangalawang dibisyon o punto, ang bawat isa ay may magkakaibang kaloob para sa iisang katawan. Sabi sa verse 28, naglagay ang Diyos sa iglesia. Dito po makikita natin na muli ay dinidiin ni Apostol Pablo na ang bawat kaloob ay dahil lamang ibinigay po ito ng Diyos sa kanyang biyaya at kanya pong kapangyarihan. Graciously and sovereignly na binigay po ng Diyos ang mga kaloob na ito sa iglesia. Ganun na rin ang mga gifted men o mga tao na may kaloob sa loob ng iglesia. Magkakaiba base sa kanya pong kalooban para sa ikabubuti ng kalipunan ng iglesia, ng mananampalataya. Ito po ay upang patuloy na tumatag at lumago ang mga mananampalataya. Dito po magbibigay si Apostol Pablo ng maigsing listahan ng mga kaloob. At yung unang tatlo, nilagyan po niya ng pagkakasunod-sunod or numbers. Pero ako po ay naniniwala na ito po ay hindi upang sabihin na meron pong superior o nakatataas at may mga nakabababang uri ng mga mananampalataya. Yan po ay tinalakay na sa nakalipas nating pag-aaral. Ito lang po ay upang ipakita yung pangangailangan at importansya o kalagahan ng mga gampanin ng mga kaloob na ito sa loob ng iglesia, lalong-lalo na po sa pagtatatag ng iglesia. Doon po mismo sa Corinto at sa naunang iglesia, first century church. So sabi po niya sa verse 28, una ng mga apostol. Ito po ay tumutukoy sa 12 apostol. Of course, si Judas po ay na tinawag sa pagiging alagad ay alam po natin na siya po ay nagtaksil sa Panginoong Hesus at nagpakamatay. Ngayon, pinalitan po siya sa Aklat ng Gawa at ang pangalan ng pinalit ay si Matayas. Ngayon, hindi lang po yung 12, no? Alam ko po, meron po sa inyo nag-iisip, hindi lang 12. Opo. Plus 1, of course, si Apostol Pablo. No? So technically and officially, sila lang po yung matatawag talagang mga apostol ni Kristo. Ang ibig sabihin po ng apostol ay mga isinugo or sent ones. Ito po sa Biblia, makikita natin na sila po yung talagang mga isinugo ng Panginoong Hesus para sa partikular na mga gawain para sa iglesia. Meron pong 3 basic na kwalifikasyon ng pagiging apostol.
Una, dapat po ay kasakasama ng Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo sa lupa at kanila pong nasaksihan ang nabuhay na maguling si Kristo, the resurrected Christ. Makita natin sa Gawa, chapter 1, 21-22. Ikalawa naman po, ay mismong isinugo ng Panginoong Hesus. Siyempre, hindi po matatawag na isinugo sila ni Kristo, apostol ni Kristo, kung hindi mismong si Kristo ang nagsugo. Ikatlo, kailangan po na mapatunayan, authenticate yung kanila pong ministeryo ng pagiging apostol sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga tanda at kababalaghan, the signs and wonders. Sa 2 Corinto 12 verse 12. Ang pangunahing gawain ng mga apostol sa iglesia, sa katawan ni Kristo, ay ang itatag ang pundasyon, to lay the foundation, sa pamamagitan ng pagtanggap, pagdedeklara o pagpapahayag, pagsusulat ng salita ng Diyos. Receiving, declaring, and writing God's Word. Hanggang sa ito po ay makumpleto na. Until its completion. Yan po ang pangunahing gawain ng mga apostol. At ito po ay kanilang dapat i-authenticate, patunayan sa pamamagitan nga po ng mga himala. Meron po ring mga ibang tinawag na apostol sa Bible, pero hindi po mismo si Kristo ang nagsugo sa kanila. Mga isinugo po sila ng mga iba ring apostol. Tanong, meron pa tayo ba bang matatawag na apostol sa panahon natin ngayon? Merong mga nakiklaim, buksan nyo lang po yung inyong mga telebisyon. Wag na lang. Sorry, bad advice. Baka po mahatak po kayo. Pero marami po ang nagkiklaim na umaangkin na sila ay apostol sa panahon ngayon, pero hindi na po talaga. No? Yung mga ganon. Ngayon, ang meron po tayo sa ngayon ay yung mga naisulat ng apostol. So yung kanila pong function pa rin naman, ramdam pa rin natin at atin pong tinatamasa ngayon sa pamamagitan ng kanila pong naisulat sa Biblia. No, kaya nga, kung ating sasaliksikin, yung bagong tipan, kundi apostol o mga kasama ng apostol, yung mga nakapagsulat po, ginamit ng banal na spirito. Okay. So, ito po, yan, pagiging apostol, muli ay disenyo ng Diyos para po dun sa 13 na siya pong nagtatag ng pundasyon ng iglesia. Pangalawa sa kanila o sumunod, ikalawa ang mga propeta. Ito ay tinalakay na po ni Brother Josh, 2 linggo na pong nakalipas, no? Kaya hindi na natin, huwag na natin anuin. Ito po sabi sa propeta. So, ang mga propeta po, kadalasan yung kanila pong mga gawain ay i-rebuke yung mga kasalanan ng Israel doon po sa lumang tipan. At tawagin po sila sa pagsisisi ng kasalanan. Ang ipahayag ang salita mismo ng Diyos sa bansang Israel. Ngayon, may mga pagkakataon po na mayroong kapahayagan din naman ang Diyos sa kanila patungkol sa hinaharap or future, pero hindi po nangangahulugan na yun lang yung kanilang gawain, ang magpahayag ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Hindi lang po yun. No? Kadalasan pa nga, ang kanilang mismong gawain ay ang magpahayag mismo ng salita ng Diyos sa mga tao. Sa bagong tipan po, ay meron din pong mga halimbawa ng mga propeta. At meron pong ginampanan din po sila sa loob ng iglesia. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, yung pagpapahayag ng mga bagay sa hinaharap, ay naniniwala po tayo na ito ay lumipas na. Hindi na po kinakailangan. Bakit? Sapagkat nabuo o nakumpleto na po ang Biblia o ang salita ng Diyos. Yan po ang ating tinatayuan dito sa GFC, no? At yung pinanghahawakan po natin. Sinabi ko po kanina ring umaga na kahit po sa SEC registration natin, makikita nyo yan. Non-profit, no? Yung ating non-profit religious organization. Ano yan, tito joke pa. So, ibig sabihin, hindi po tayo naniniwala, no, na meron pa pong extra revelation o kapahayagan ngayon.
dahil nabuo na. The Bible itself is our final and supreme authority sa lahat ng practice po natin, pamumuhay at ng ating mga paniniwala. Yung bahagi ng mga propeta na magpahayag naman ng salita ng Diyos, the fourth telling function, ay ginagampanan na po ito ng mga mangangaral at mga tagapagturo na siyang ikatlo sa listahan ni Apostol Pablo. Sabi niya, ikatlo ng mga guro. Ito po ay tumutukoy sa mga may kakayahan na binigyan ng Diyos na mag-aral, ipaliwanag, at ituro ng malinaw ang kasulatan, ang katotohanan, at ang doktrina. Sila po ang mga guro na ibinigay ng Diyos sa iglesia. Ngayon, hindi po ito limitado para sa opisina lamang ng pastor. At alam ko po na ito po ay very obvious po sa atin. Hindi lamang po yung pastor ang nakapagtuturo, kundi marami pa po ang tinawag at binigyan ng Diyos ng kakayahan sa pagtuturo. Kaya nga, dito po sa atin sa Grace Fellowship muli, napaka evident po nito sa lahat ng age groups na. Actually, meron na po tayong mga able teachers sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga young adults, ganoon na rin sa kalalakihan, sa kababaihan, sa mga golden ladies, lahat po, At kahit na po Bible studies, hindi lang po dito sa loob ng venue po na to, sa labas pa, sa mga home Bible studies po, alam ko po maraming nagaganap during the week. Ito po ay mga guro, yung mga tagapagturo po dyan ay binigyan ng kaloob ng pagtuturo o pagiging guro, na sila pong nagpapaliwanag ng kasulatan sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon dahil po tayo po ay may mga able teachers dito po. Sunod, sa talatang 28, sabi niya, naglagay rin siya ng mga gumagawa ng himala, ng mga nagpapagaling ng mga may sakit. Ito po ay ang mga tao na may kakayahan na binigyan ng Diyos na magpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at pagpapagaling. Yung himala po ay related po ito sa pagpapalayas ng mga demonyo. Ngayon, ito po ay binigay ng Diyos sa mga apostol at sa mga kasama rin nila. At ito po ay ang pinaka-purpose po nito ay upang i-authenticate or patunayan na ang kanilang ministeryo nga po talaga ay galing sa Diyos. Yan pong mga kakayahan na yan ng paggawa ng himala at ng pagpapagaling ng mga may sakit. Nagpapagaling pa rin ba ang Diyos ngayon? Of course. Naniniwala po tayo na ang Diyos natin ay makapangyarihan hindi lang noon, maging hanggang ngayon at tumutugon sa ating po mga dalangin sa mga kagalingan. Kaya nga tayo po nananalangin at dumudulog sa Kanya. Subalit, wala na pong makapagsasabi at makagagawa ng ganitong uri ng himala na ginawa sa mga apostol. Instantaneous and total healing. Instant, ibig sabihin, dun mismo sa oras na yon gumaling at totally, ibig sabihin, walang depekto yung pagpapagaling. Hindi na kailangan follow-up, check-up, pastor. Hindi na po. So, ito po ay mga kaloob doon sa mga apostol at kanilang mga kasama upang i-authenticate ang kanilang ministeryo. Sunod, ang mga tagatulong. Yung original na lengguwahe for helps sa English, original na lengguwahe po nito ay may idea po na alisin, kunin ang pasanin o ang bigat sa iba at siya mo namang pasanin. Yan po yung original na lengguwahe. Napakaganda lang pong malaman, makita yung original na sense ng salita. Ngayon, ikukumpara din po natin itong kaloob na ito, kaloob ng pagtulong sa kaloob ng paglilingkod o serbisyo. Yan po ay makikita natin sa
Roma 12 verse 7 na nagsasabi doon ang mga naglilingkod, sila naman ay maglingkod. No? Ito po ay yung parehong pagtulong at paglilingkod ay may malawak na aplikasyon sa loob ng iglesia. At very critical, napakahalaga po na para yung ibang mga kaloob ay mag-function din po ng maayos, napakahalaga po itong mga kaloob na ito, ang pagtulong at paglilingkod, both helping and service. Ngayon, noong nakaraan, alam ko po, nagbanggit na ang ating Pastor George ng mga ilan sa mga nakikitang mga tulong po dito. Hayaan niyo pong banggitin ko rin yung iba na napansin ko, naobserbahan ko po, nung ito pong venue natin ay ginagawa pa lamang. Marami po ang nakatulong sa pagpaplano at maging dun sa construction po ng lugar. Literal po na talagang umalis sila sa comfort zone nila, talagang nagpunta po sa north, sa south, upang mabili yung mga materyales. So talagang malaking tulong po ang natanggap natin sa kanila. Kaya papuri para sa Diyos para po sa kanilang mga buhay. And then, matapos po yung pagtulong, sinabi ni Apostol Pablo, mga tagapangasiwa or the gift of administrations. Ito po ay kaloob para sa pamumuno or leadership. Yung salitang administration or pamumuno ay literal po ay para po siyang pagmamaneho, no? To steer, to pilot, imaniobra ang isang bagay. By implication, sa implikasyon po, ang may mga kaloob ng pamumuno ay sila pong may kakayahan na mamuno ng mga ministeryo na sa epektibong pamamaraan. Very effective sa pamumuno. Ngayon, ang mga elders at pastors po, makikita natin na itong uri ng ganitong kaloob or gift ay nagmamanifest po sa kanila. Lastly, sa 28, at ang mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika or diverse tongues. Ito po ay muli ay temporary or pansamantalang palatandaan, kaloob na palatandaan. Hindi po ito tumutukoy sa salitang hindi maunawaan or gibberish na lengguwahe. Hindi po yun ang tinutukoy nito. Kung meron po kayo na encounter na ganun, hindi po ito patungkol doon. Actually, yung salita po na yun, yung tongues, no, ay tumutukoy sa known language or talagang lengguwahe po siya o dialekto ng tao sa iba't ibang mga lugar. Ngayon, nagbigay din po ang Diyos ng kaloob na ito na makapagsalita o kakayahan sa mga apostol at sa mga kasama nila noon, nakakayahang makapagsalita sa iba't ibang wika, no? Kahit na hindi pa nila ito alam, yung mga wika na yun. O wala silang pag-aaral doon sa wika na yun. For example, kung ako po ay may kaloob na ito, hindi naman po ako marunong mag-Koreano, ay makakapag-Koreano po ako. Suddenly, no? Pero, yun nga po, ito ay para doon sa mga apostol at mga kasama nila. Bakit? Bakit po ibinigay itong kaloob na ito? Muli, upang ito po ay magpatunay or to authenticate yung kanila pong mga mensahe at yung kanilang ministeryo. Ngayon, anong punto ni Apostol Pablo sa pagbibigay ng ng listahan na ito ng kaloob? Ang punto po niya ay upang ipakita po sa atin ang iba't ibang uri ng kaloob sa loob ng iglesia na kanyang ibinigay, na dapat po ay gumawa ng may pagkakaisa at harmony, pagkakasundo-sundo, and also interdependently. No, parang bahagi po ng katawan natin kung paano po dapat gumawa ang mga kaloob na ito sa loob ng iglesia. Ngayon, muli, kung curious po kayo, wala yung ano ko dyan. Wala ako doon, hindi nabanggit. Wala na ba ako? Muli, yun po ay maiksing listahan lamang. Tingnan po natin yung iba namang listahan sa Roma 12 verse 3 to 8. Sabi po rito, dahil sa kagandang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo,
huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y maraming, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang mga may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pag-ibig ang inyong kaloob, kung pagbibigay, munti ka na. Mahalaga yan eh. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Muli, ito ay upang ipagdiinan na ang mga kaloob ay dinisenyo ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan na magkakaiba sa loob ng iglesia. Seriously, yung kaloob ng pagbibigay, kadalasan di naman po natin nakikita, pero there are those na mga givers po sa kalipunan natin. Ngayon, para ipagdiinan pa din itong kaibahan na ito, sabi ni Apostol Pablo sa 29:30, hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Sa English po, makikita po natin, ito po ay patanong. No? Hindi ba lahat ay apostol? Hindi naman lahat ay apostol, hindi ba? Yan po yung punto doon sa English. At ang kasagutan po niyan sa mga katanungan na yun ay simpleng hindi. Hindi lahat ay iisa. Hindi lahat sa loob ng iglesia ay pare-parehong apostol o propeta. Magkakaiba po ayon sa disenyo ng Diyos ang kaloob sa iglesia, sa mga mananampalataya. At ang bawat isa ay kahit isa meron talaga. Hindi pwedeng wala. Yung iba, mahigit sa isa. Pero hindi rin naman po pwedeng lahat ng kaloob ay nasa iisang tao. Wala pong may ganun. Yan pong lahat ay alinsunod sa dinisenyo ng Diyos sa loob ng iglesia. Kaya wala pong punto para mainggit pa po tayo sa kaloob ng iba at maliitin yung ating kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Gaya po ng sinabi na ni Apostol Pablo, verse 14-20, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi na ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata na lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga na lamang ang buong katawan, paano pa ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Tandaan po natin, iba't iba ang ating mga kaloob. Na-imagine nyo na po ba kung ang katawan natin puro mata lang? Mahirap po yun. Sayang yung masarap na sushi or anumang pagkain na masarap para sa inyo. Hindi po yung katawan kung ganun. Magkakaibang kaloob, magkakaibang bahagi, dapat po nating kilalanin ito.
At ito po ay dapat na lahat ay magkatugma-tugma sa loob ng iisang katawan. Gumawa ng tugma-tugma sa loob ng iisang katawan. Kaya't wala po sa atin dito. Ni isa man sa atin dito ang dapat magsabi, hindi naman ako pastor eh. Regular na attendee lang ako or umaten, dito lang ako sa tabi. Hindi naman ako teacher eh. Hindi ako kagamit-gamit sa iglesia. Hindi po, mga kapatid, hindi po ganoon. Kung ikaw ay mananampalataya at binigyan ka nga talaga ng banal na spirit, ang espiritu nga talaga ay nananahan sa iyo. Tiyak na tiyak po natin na merong kaloob sa iyo ang espiritu. Binigyan ka po ng kaloob para sa ikabubuti ng iglesia for the common good of the church. Actually, yun nga lang pong ating pagdalo, hindi po ba? Sa bawat linggo or every Sunday, every Lord's Day, ay ministeryong maituturing nga po natin, gaya ng tinuro sa atin sa nakaraang members meeting. The ministry of attendance. Napakalaking bahagi po nito sa atin at talagang nagbibigay ng kagalakan at pagpapalakas ng loob sa isa't isa. Ngayon, mula doon, sa patuloy na pagdalo po natin, let's see kung paano pong kikilos ang Diyos at paano niyang ihahayag sa atin ang iba pang mga oportunidad sa ministeryo, kung paano po tayong gagamitin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Bago po tayo magtungo sa huling bahagi, inaasam po ba natin na tayo ay magamit para sa ikalalago ng iglesia? Kahit yung pagnanais po, even the desire, meron po ba tayo nito? Ano naman pong mga bagay ang nakakahadlang sa atin para gawin yun? Para makatulong po tayo sa iglesia. Mga kapatid, idalangin po natin sa Diyos na bigyan po tayo ng maalab, nagniningas na pagnanais o desire na magamit at makapaglingkod po sa Kanya. Turuan tayo ang ating mga puso. Magamit yung kaloob sa atin sa ikalalago ng iglesia. Ikatlo at huling bahagi, ang bawat isa ay dapat gumawa ayon sa pinakamainam na paraan. Verse 31, sabi niya, ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Kaya nga, dahil bahagi ang lahat ng mananampalataya, bahagi tayong lahat ng iisang katawan. At binigyan po tayo ng kaloob, iba't ibang kaloob. Sinasabi at hinihimok ni Apostol Pablo sa talata pong ito na pakanasain po natin ang mas dakilang kaloob o hangarin natin ito. Ngayon, ito po ay papaliwanag ni Apostol Pablo mas lalo na sa Kabanata 14. Pero let me quote po yung sinabi rin dito ni John MacArthur. Sabi niya, desire for them in this context is in reference to their use collectively and faithfully in His service, not a personal yearning to have an admired gift that one did not possess. As a congregation, the Corinthians should be wanting the full expression of all the gifts to be exercised. So, ang mas dakilang kaloob na sinasabi po sa talatang ito, ano ba yun? Ano po itong mas dakilang kaloob na dapat hangarin? Ito po ay kung anumang kaloob ang kinakailangan sa partikular na iglesia na ito. Sa konteksto pong ito, sa lokal na iglesia sa Corinto. Ano ba yung mas higit na kinakailangan at yun ang mas higit na pakaasamin na magamit para doon? Ngayon, makikita po natin sa ating pag-aaral na dahil nga po sa kanila pong kainggitan, pag-iinggit para sa mga kaloob ng iba, mas hinahangad nila yung kaloob ng iba
At ang ginagawa po nila ay pinapabayaan nila kung ano man yung kaloob na meron sila. Yung binigay sa kanila ng Diyos. Dahil alam naman po natin ayon sa Kabanata 1 na wala pong nagkukulang na kaloob sa iglesia na ito. Sinabi po yan. Ngayon dahil po sa kanilang attitude na ito, ay nahahadlangan ang kanila pong paglago. At talagang sila po makikita natin yung kanila pong mga immaturities nagmamanifest po sa iba't ibang paraan. Muli, ito po ay tatalakayin ni Apostol Pablo doon sa Kabanata 14, yung kanila pong paghahangad ng kaloob ng iba at hindi sila na susupisyente, nasisiyan sa kanila pong mga kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos. At ano rin yung kaloob na nagkukulang or kailangan doon sa iglesia na ito. Balik po tayo sa talatang 31. Ang kanila pong mga puso ay dapat matuon sa paggamit ng mga kaloob na binigay sa kanila ng Diyos para po sa ikalalago ng iglesia. Dito po sa Korinto, ang layunin ng mga kaloob ay upang patatagin at lumago ang iglesia. Hindi po ito para po sa kanilang pansariling kagustuhan lamang. Na para po bang, I'm sure, sanay na sanay po tayo, pag hawak ng ating mga gadgets, mag-add to cart po tayo kung ano yung gusto natin doon, and then check out. Hindi po ganoon. Yan nga po yung ginagawa ng mga taga-Korinto. Para silang nagsha-shopping, nag-add to cart po sila ng gusto nilang mga kaloob. Sabi sa Efeso 4:12-13, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Kapatid, anumang kaloob na ibinigay sa iyo, sa atin, ay dapat pong matuon patungo sa mga layuning ito, pagpapatatag at paglago ng bawat isang mananampalataya, hindi para po sa pagpopromote ng ating mga sarili. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa maghuhuli, papakita po niya kung paanong hindi po nila ito may pagpapatuloy pa itong ganitong mga pag-uugali nila na pag-iinggitan at makasarili. Paano nga ba? Sabi niya sa huling linya, 31, at ngayon ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. Sinasabi ni Apostol Pablo, ganito dapat. Ganun doon dapat maggumawa ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia para sa ikalalago. At paano yun? Anong paraan nito? Ano ang pinakamabuting landas? Ano yung pinakamabuting paraan? Chapter 13, 1 Corinthians. I'm sure karamihan po sa atin, alam po ito. Ito ang kabanata ng pag-ibig. Love. Ang higit na mabuting paraan ay ang paraan ng pag-ibig. Pag-ibig. Naghahalo na yung English at ano sa Sa susunod na kabanata, kabanatang 13, muli ito ay patungkol sa pag-ibig. Ang mga mananampalataya ay dapat gamitin ang kanila pong mga individual na kaloob at kumilos, gumawa sa loob ng nag-iisang katawan ng mayroong pag-ibig. And para lang po i-preview yung chapter 13. Ang pupuntuhin ni Apostol Pablo dito sa chapter 13, gaano ka man kagaling, no matter how gifted you are, gaano ka man kaganda yung kaloob, kung hindi mo ito gagamitin ng may pag-ibig. Pag-ibig na hindi makasarili. Pag-ibig na palaging naghahangad ng ikabubuti ng lahat, ng karamihan ng lahat.
Kung hindi rin lang ganyan, sasabihin niya, wala kang halaga. You are nothing. Para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw, like a clanging cymbals. Walang halaga. Muli mga kapatid, ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ay dapat magamit para sa ikabubuti ng iglesia, ikalalago at ikatatatag nito. Hindi para po sa personal nating kapakanan o ikatataas. Imposible po na tayo ay magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng kaisahan sa loob ng iglesia kung hindi po tayo gagawa at kikilos ng walang pag-ibig. Imposible po. Yun na nga po nangyayari dito sa Corinto. Efeso 4:15-16, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Kapatid, dahil tayo ay naligtas na mula sa ating mga kasalanan, at dahil tayo po ay naihugpong, we have been grafted sa pamilya ng Diyos. Tayo po ay kabahagi ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Magkaisa po tayong gumawa ng may pag-iibigan sa isa't isa. Gamitin ang anumang kaloob na meron sa atin, na may kaisipan na tumatag at lumago ang bawat isa po sa atin upang tayo po ay maging ganap kay Kristo. Sir, ma'am, kung ang lahat ng ito ay wala pong kabuluhan sa iyo ngayon, mag-aalas 3 na po, subalit wala po tayong maintindihan sa anumang sinabi sa harapan na ito. At maaaring iniisip mo, bakit ko naman sasayangin ang oras ko at i-invest ito sa sinatawag nilang iglesia? Anong ganansya? Anong kapakinabangan? Kapatid, kaibigan, yan ay pagpapakita. Pagpapakita yan na hindi ka kabilang sa katawan ni Kristo. Yan ay pagpapakita na hindi mo pa talaga naranasan ang kapatawaran mula sa ating Panginoong Hesus. Yan ay nagpapakita na malayo ka pa. Malayo ka pa, malayo ka pa sa kabutihan na nararanasan sa loob ng iglesia. Hindi mo pa nauunawaan ang kaluwalhatian na inilaan ni Kristo para sa kanyang iglesia, the glories of the kingdom. Kaya nga, kung yan ang iyong kalagayan ngayon, kung makikipagkasundo ka naman sa Kanya, if you would come to His terms, pagsisisi sa kasalanan, at pananampalataya kay Jesucristo na tagapagligtas at Panginoon, kung yan ay gagawin mo, mararanasan mo ang lahat ng ito. Dahil siya, si Kristo, siya ang namatay para sa ating lahat, para bayaran ang ating kasalanan. At ito po ay higit sa sapat na dahilan para sa ating lahat ng mga mananampalataya na maglingkod para sa ating pong nag-iisang ulo, sa ating nag-iisang hari, sa ating nag-iisang Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Brother Jack. Sa ating pagninilay-nilay, sa ating mga narinig sa hapon na ito, nais ko pong muling basahin at alalahanin ang mga binasa kanina ni kapatid na Ian mula sa Aklat ng Roma, Kabanata 12.
mga talata 4, 6, 10 at 11. Ang sabi, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kung kaya, bilang isang katawan, naway tumugon tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa ating natutunan. Maglingkod sa Diyos at sa bawat isa gamit ang mga kaloob na binigay niya. Ngayon at hanggang si Kristo ay magbalik at kasama niya tayo sa kaluwalhatian. Inaanyaan ko po ang lahat na may kakayanan na mangyaring tumayo at tumugon sa pag-awit ng isang huling himno, O Church, Arise. Church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our Captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that comes is given. With shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies. On an army bold, whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. With the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and fire. Faced with trials on every side, we know the outcome is secure. And Christ will have the price for which He died, an inheritance of see the cross where love and mercy meet, as the Son of God has stricken, then see His wounds, washed beneath His feet, His ways, and as the stone is rolled away, and Christ emerges from sa ilang pong paalala. Yes, makikita po natin ang ating pagkakaisa. May papakita natin sa linggo pong ito, sa ating pong pagdalo, sa ating pong mga Bible studies. So tayo po ay meron pong Tagalog Bible Study via GFC Facebook page. Hindi po dito yun.
Yan po ay sa Facebook natin. And yan po ay magsisimula ng 8 ng gabi. Okay. Pangalawa po ay para po sa Golden Ladies. Yan, Golden Ladies Bible Study. Ito naman po ay sa Friday or Biyernes, ganap na 1 p.m. ng hapon. So welcome po ang mga Golden Ladies sa Bible Studies na ito. And para po sa Men of the Word. Men of the Word. So hindi po tayo magtitipon ngayong October 25. Ito pong Biyernes yun. Wala po tayong Men of the Word. Upang makapaghanda po para sa ating church camp, GFC Church Camp. Yes. Okay. Wala excited? Ako lang. Woo! Pero, meron naman po tayo na workshop. Ayan. Ito naman ay para sa kalalakihan pa rin, exclusive para po sa mga GFC members. At ang title po nito ay Man Up. Ayan. Ano sa Tagalog po? Magpakalalaki ka. Ayan. Magpakalalaki. So ito po ay pagsasanay sa mga kalalakihan para po sa pamumuno at pagpa-facilitate ng Bible studies. Napakahalaga at ganda po nito. Yan. So, sinasabihan po ako ni Cyrene kanina, regular sa kanila to eh. Tayo, first pa. Sa kababaihan, regular nila ginagawa. Pero nevertheless, tayo po ay magtipon-tipon. November 16 po yan. Sabado. At ito po ay magsisimula ng ganap na ikasyam at 9:30 ng umaga hanggang 1 o'clock ng hapon. Dito po sa GFC Center para po sa GFC members, men. Yan. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na napakabuti mo at napakabiyaya niyo po sa amin sa pagliligtas po sa amin mula sa kasalanan at inihugpong niyo po kami. You even joined us, Lord God, sa iyong katawan, ang iglesia. Salamat, Panginoon, sa masaganang pagbibigay ng iba't ibang kaloob na ito at nawa nga po ang hangarin namin. Father God, tulungan niyo nga po kami na maging kagamit-gamit sa anumang paraan upang patuloy na lumago at maging matatag at magkaisa po kami sa pagiging ganap sa iyo aming Panginoong Hesus. Upang sa gayon, itong kaisahan po namin ito ay makita saan man kami magpunta. Pagbalik po namin sa mga opisina, sa trabaho, sa mga paaralan, sa bahay, sa lahat po ng mga kasalamuhan namin, Panginoon, dalhin namin ang mabuting balita at patuloy na maihayag ang iyong kaluwalhatian, Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami na maging tapat mula ngayon hanggang sa muli mong pagbabalik, aming Panginoong Hesus. Bumalik ka nga po. Ang Diyos ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakakalugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Isa pong mapagpalang linggo sa ating lahat.